morning, kanina sa balita ng IFM Dagupan, marami na daw pong mangingisda ang apektado sa kanilang kabuhayan dahil nga dito sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At konti na lang po ang kanil. Ganun talaga ang mangyayari dyan. Yung ilan nga huminto na sa pangingisda. Kasi dati-rate, yung mga maliliit na mangingisda, ang ginagamit nila sagwan pa, di ba? Ngayon, puro demakina na ang ginagamit po nilang sasakyang pandagat o yung mga bangka. Kaya dito sa nangyayari ngayon na sobrang taas yung presyo ng diesel, ramdam din ang epekto nito sa sektor ng pangingisda, mga kasama. Kaya ang isa sa mga pinangangambahan dyan, baka hindi na po kakayanin ng ating mga mangingisda, hihinto na po sila sa kanilang hanapbuhay. So may epekto din po yan sa atin. Baka mamaya, kung hindi tataas yung presyo ng isda, magkakaroon ho tayo ng kakulangan sa supply. Nasa linya po natin ngayon si Pamalakaya Chairperson Fernando Hicab. Sir, good morning. Ay, magandang umaga, Rod, sa ating mga taga-subaybay. Opo. Kasalukuyan, kumusta po ang sitwasyon ng ating mga mangingisda? Marami pa rin po ba kahit ganito ang sitwasyon sa presyo ng produktong petrolyo? Marami pa rin ang pumapalaot at sinisikap kahit papano na ituloy ang kanilang hanapbuhay. Yes, oo, kasi wala namang ibang pwedeng hanap buhay, no? Mm-hmm. Yung ating mga mangingisda. Maliban na lang sa ilang probinsya na mayroong lupa, no? Na pwede magpagtamnan. Pero yung talagang full-time na mangingisda at umasa lang talaga sa pangingisda, mahirap huminto yun, no? Pero napipilitang huminto dahil nga sa hindi na kaya, no? Lugi na. Lalaot ka nga, lugi ka, may utang ka pa, pagod na pagod ka pa, no? Kaya marami-rami na, no? Significante na rin, baka may mga 40 to 50% na nung mga mangingisda natin, no? Yung hindi na kayang lumaot. Pero bago pa itong pagsirit kasi ng gasolina, no? Ito dahil dito sa girang agresyon, no? Na inilulunsad ng Estados Unidos, ng US at saka ng Israel sa Iran. Dahil nga doon sa umabot ng halos 60 pesos yung litro, di ba? Bago yung gira, 80% ton yung gastos na ng mga mangingisda. Kaya marami na rin yung bilang yung nagbawas ng oras, no? Bago yung pagsirit talaga ng presyo. Yung dati-rati na 6 hanggang 8 oras na paglawat nila, meron na lang mga 4 na oras. Kasi yun na lang yung sa ganung sitwasyon, at inabutan ka ngayon, na halos 120 yung itinaas, sa aming computation, aabot sa 120% na yung tinaas ng gastos namin sa gasolina. Kaya malaki talaga yung bilang. Pero yung iba na hindi na talaga kaya, ang ginagawa, nakikisama doon sa mayroong pang kapasidad para maglaot. Kaya lang, ang problema doon, Rod, siyempre, dadami silang bilang sa bangka. Kung dati, 3 lang sila, ngayon 4 hanggang 5. Kaya lilit lalo yung kanilang partihan na hindi kakasya doon sa kanilang pangailangan, no? Nung kanilang pamilya. Alos lahat ba nitong mga mangingisda natin, sarili nila yung bangka? Hindi naman lahat. Mayorya, walang sariling bangka. Sa halimbawa, kung doon sa isang bangka, hindi, nakikisama lang sila o sharing, no? Doon sa kita. Halimbawa, yung isang bangka na sinasabi ko na 3, no? Yung magkakasama, isa lang may-ari doon. Pero nakikisama doon 3 mangingisda. Tapos kung ano yung kita nila, paghahatian nila yon. Yes, ganito ang magiging niyan, partihan. Awas nila yung gastos, tapos yung matitira, papartihin nila yon. Kung 3 sila magkakasama, bali 5 yon. Kasi mayroong party yung bangka at saka yung lambat na ginagamit nila. Kaya 5 party yon. Kaya napakaliit na lalo, no? Yung kita nila, kung maglalagdag pa sila doon sa bilang nung sasama doon sa pangingisda. Talagang ang hirap din pala, no? Ang ano pa dito, ng ating masakit pa. Ang masakit pa dito, Rod, no? Dagdag ko lang.
mataas na nga yung gasolina, mababa pa yung bill sa amin ng mga traders. Mhm. Kasi ginagamit din ng traders ang dahilan eh. Laki ang gastos namin sa gasolina sa tracking eh. Mhm. Kaya ganito na lang yung bili namin. Wala kaming magagawa kasi wala namang kaming post-harvest facilities para i-preserve. Oo. Ito nangyari nga ditong nakaraang Holy Week, no? Yung maraming huli doon sa bulan, tinapon na lang yung isda kasi walang dadalan. Mhm. Ganon ang mangyayari. Kaya mapipilitan kang ibenta Sa murang halaga. kahit kaya magkano lang yung gusto ng traders. Mhm. Oo. So, pero pagdating rito sa palengke, doble na yung presyo. Ay, triple. Triple. Merong triple, oo. Kasi yung galunggong, 50 to 60 pesos ang kilo niyan eh. Mhm. Sa farm gate, kung sa Palawan niya, kung dito sa Baguio ng Bataan, mga 130 to 140 eh. Pagdating dito, 300 plus yan eh. Oo. Di ba po pwedeng ibalik natin sa dati yung paraan ng pangingisda? Medyo mahirap din siguro, no? Ka Fernando, yung desagwan. Ay, marami na. Yung mga maliliit. Oo. Oo, diba? Yung mga marami. Desagwan. Pero, nako, napakahirap yun. Lalo tigit pag hindi maganda yung panahon. Lalo pa kung ano yan. Oo, maliban doon, ano? Lalo pa kung yung ang lugar mo dito ka sa Manila, be. Kaya- Wala ka nang mahuli dahil tinambakan, dahil sa reklamasyon. Ipupunta ka ng Bataan, puntang Sambales, abutin ka isang linggo sa Guando. Bago ka makabalik sa iyong bahay. Now, Oo. oo. May ayuda bang inabot ng gobyerno sa sektor ng pangingisda? Ka May Fernando? naririnig Oo. ako sa mga interview kay spokesman ng DE, si Oo. Undersecretary Demiso, sabi niya, meron daw. Oo. Meron Maliban daw, doon sa hindi pa malinaw. 2025. Yung 2025 budget pangaraw para Oo. doon sa fuel subsidy under the DE budget, yung unang i-release. Hanggang ngayon wala pa. Yung sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, 10 billion yun. Sabi by April, i-release na, pero hanggang ngayon wala pa. So, kailan nila balag itong i-release at ibigay sa ating mangingisda? Mukhang walang definite date sila eh. Oh. Lagi dinadahilan nila, inaayos pa yung proseso, inaayos pa yung mga beneficiary. Oo. Yung beneficiary, sinasabi nila na ang primary beneficiary, yung registered fisher folks at registered na bangka eh. Mhm. Yung registrasyon ng mga mangingisda at ng bangka, actually 2015 pa yan sinimulan. Oo. No? Ng gobyerno na compliance yan doon sa Republic Act 10654 na dapat rehistrado lahat ng mga mangingisda at mga bangka na nag-ooperate sa ating bansa. Kaya assuming ko na talagang rehistrado na yan at meron akong nakita na data mula sa PSA sa Google na ang rehistradong mga mangingisda in 2023 Oo. ay more than 300,000. No? Noong Tapos yung 2023 mga ba yan? 2023. Yung mga mangingisda, sabi nila, nasa 2.7 million. Oo. Pero yung covered ng beneficiary ng fuel subsidy ng DE ay 14,000 o 15,000 plus. Kaya kung yung may bangka lang yung bibigyan mo, doon sa more than 300 at ang bibigyan mo lang ay mga 15,000 plus, ilang porsyento lang yung makikinabang doon. Iilan lang. Yes, mabagal na, maliit pa, Pero mabagal na pa. Wala pa. May suggestion ho ba kayo sa DA? Yes, Oo. matagal na to. May iminumungkahi ba kayo para lahat naman walang maiiwanan at may matatanggap kahit wala dun sa listahan nila? Kasi kahit sabihin natin, okay, hindi rehistrado ang kanilang bangka. Pero ang punto natin, mangingisda pa rin yan eh. Nagbibigay pa rin yan ng supply ng isda sa palengke sa ating mga kababayan. At apektado sila dito sa sitwasyon ngayon. Yes, tama po yun. Oo. No? Yun yung naano natin na dapat walang pinipili. Dapat lahat ay makinabang kasi lahat sila ay biktima. Walang exempted dito eh. Kumakain ang mga yan. May mga binubuhay na pamilya mga yan. Yes. Pero ang problema Mangingisda nga, din ang mga yan. Problema nga, ang sasabihin lang ng DE, limited yung budget nila. Ito lang yung kapasidad, in-approve ng Kongreso
doon sa GE nila. Kaya limited, wala kang magagawa. Kaya yung panawagan natin talaga ang merong kapasidad at dapat may aksyon, no? Oo. Ay yung national government, no? Ang isang ano natin na matagal ng panawagan natin to, lahat ng sektor naman ganun na, yung immediate na papakinabangan natin at hindi nila problema kung paano ang distribution para lahat ay magkinabang yung suspension ng mga buwis sa langis tulad ng value added tax saka yung excise tax kasi aabot mga 20 pesos yun per liter, lalo na ngayon more than 100 pesos na litro ng gasolina, 12% value added tax pag plus 10 pesos bawat litro sa excise tax sa gasolina, di mahigit 20 yon, di ba? Automatic yon, di ba? Wala nang proseso doon, naantayin ka paano yung mga tao distribution nito kasi automatic yon, dapat mag-reflect doon sa presyo pag bumili ka ng gasolina. Yung mga LGU ba, Ka Fernando, may mga inaabot din ba silang tulong sa ating mga fisher folks, sa mga mangingisda natin? May nakarating sa akin, ako mismo nakausap ko yung mga isda. Meron ding local government na naawa na nagbigay ng cash. Sa bawat mangingisda yun, hindi lang yun doon sa may bangka, no? Lahat ng mangingisda ang binibigyan. Pero ang nabalitaan ko lang mukhang dito sa Cavite ay yung Rosario. Barangay Rosario lang. Pero yung iba, wala pa akong nabalitaan na meron ganun. Kasi may mga local government unit nagdeklara na ng state of calamity. Pwede nilang gamitin yung kanilang pondo. Yes, Dito sa sitwasyon ngayon ng krisis. So ibig sabihin, lahat ng mga apektado na sa tingin nila pwedeng abutan ng tulong, dapat bigyan na tulungan. Kasi kasi pwede na nilang gamitin yung pondo nila base sa deklarasyon ng kanilang LGU na state of calamity. Yes, tama po 'yon. Kaya lang, siyempre, alam natin yung mga LGU, merong priority rin yan kapag nagdeklara ka na nga ng state of calamity, ilang porsyento lang yung nagagamit doon. Yung karamihan doon, mayorya, hindi naman ginagamit. For personal pa na pupunta. Politically pa yan. At pipili kung sino yung patronage nila. Kaya yan mahirap dito sa ating bansa. Nasa sitwasyon na nga tayo na dapat inuuna, di ba? Yung yung kalagayan ng ating mga kababayan dahil lubos na sila ang apektado rito. Pero tama nga ho kayo. Yung ilan dyan mas inuuna yung politika, yung personal. Kasi marami silang pera, hindi nila ramdam Diba? Oo, tama yun. Talagang hindi nila mararamdaman yun kaya nga, sabi nga din Pangulo, di ba sabi ni Pangulo, di niyo pa matanggap na mayroon na tayo crisis na naranasan ng Pilipinas. Diba? Dapat tanggapin at harapin ang katotohanan. Oo, kasi yun ang di ba? Ang pinakamabisang pagsolusyon sa problema, dapat alamin mo yung problema. Pero kung ayaw mong alamin ang problema, hindi mo kaya solusyonan yan. Yun ang pinakabasic. Bukod doon sa sinasabi nyo nga na dapat bawasan ang excise tax, ang value added tax sa produktong petrolyo, ano pa sa tingin ninyo na kailangang tulong ng ating mga mangingisda para maipsan itong nararanasan nilang epekto ng sobrang taas sa presyo ng langis na siyang kumbaga parang kailangan ng ating mga mangingisda para sila ay pumalaot at makapangisda. Yes, oo. Ang isa pang kagyat na panawagan namin kasi kinompute namin, Rod, yung pagtaas mula nitong gera hanggang ngayon, 120% na itinaas niya. Yung average na computation namin sa isang kasi hindi naman pare-parehas yan Merong 4 na litro lang gamit hanggang 5, merong 30 liters pataas yan, yung mga malalayo. Lalong-lalo na, halimbawa dito sa Nabotas, going to Bataan yan, mga 30 plus liters yan. In-average namin sa 10 liters na bawat bangka yung consumption. Kaya kinompute namin yung pagtaas ng 120, umaabot sa 6,000 o mga yung 20 days na paglaot, maabot sa mga 30,000 yung itinaas niya.
pag kinompute mo, no? Kaya yun lang kagyat sanang ano namin sa government, maibalik yun. Kahit yun sanang nalugi namin dahil dun sa pagtaas, ay maibigay ng kagyat para direkta ng pakinabangan namin. Kasi karamihan doon, inutangan yun eh. Mm. Oo, yung binili namin gasolina, kaya yun yung problema ngayon. Nung nagpapautang, hindi na rin nagpapautang ngayon kasi hindi nababayaran yung unang utang. Mhm. Kaya kung yun ay may babalik, no, ay yun yung immediate talagang mapapakinabangan natin at magkakaroon ng full-blown na makapangisda yung ating mga mangingisda. Oo. Pero so far, yung supply naman hindi pa apektado, Ka Fernando. ng Apektado isda. na yan. Apektado Apektado na yan. Kahapon pumunta ko sa market dito sa Quezon City. Ang nakikita kong mga isda, mga imported na eh. Oo. Mga ilang porsyentong nabawasan? Ay, malaki yan eh. Kung mga 40 to 50% yan. Sabihin natin, no? Sa mga municipal fisher, sabi sa total production cost natin, 55% galing sa aquaculture. Hindi mababawasan yun. Aquaculture yun eh. Tapos yung race na natitira na 45%, yung pinagatian ng commercial fishing, BCL at saka municipal fisher. Kaya ibig sabihin, mga 23%. Kaya kung 20% doon, 50% doon yung mawala, kaya abot sa mga 15% yung kakulangan ng supply. Ito yung competition doon lang sa mga maliliit na mangingisda o yung mga municipal fisher, hindi pa yung commercial fishing. Kasi meron din commercial fishing, apektado na rin eh. Yung mga taga-Sambales, sabi nga nila, talagang triple na yung gastos nila eh. Oo. Kaya ito ba ang dahilan kung bakit puro bangus na lang at tilapia na nakikita natin bukod sa mga imported sa palengke? Yes. Oo. Kasi yun na lang. Na rin, di ba? Wala namang nakikitang iba pang mga isda sa palengke kung hindi ano yun, matambaka ba yun? Parang Erwin, matambaka. Yun ang marami nakikita ko. Bukod sa matambaka, tilapia na at saka bangus na lang ang nakikita ko. Oo. Tama yun. Ibig sabihin doon, aquaculture saka imported yung makikita natin na isda. So, yan ay senyales na medyo kulang na tayo ng supply. Kasi ano pa, dagdag ko pa dito, ano yan. Bago kasi itong crisis na to, ano, sa langis, yung production talaga natin may pagbaba na raw, bisa may mga pag-aaral eh, na 40,000 metric tonelada bawat taon sa nakalipas sa 10 taon. Ganun nakalaki. No? Ang malaki na binaba dyan yung mga municipal fisher. Kasi kung tatandaan natin, kung 10 years yan, baka mga 25% pa yung ambag namin eh. Kung may 1980s kasi 60% galing sa amin eh. Pero nagbago na yan dahil aquaculture. Kaya yun yung malinaw, no? Na isang factors na hindi nakakapangisda yung mga mangingisda, may tendensya na talaga na patuloy na pagbaba o pag-decline ng production natin. Na maraming factors, no? Ang isang malaking factors din yung pagkasira ng ating mga coastal area dahil nga doon sa mga mapanira. Kasi ito yung itlogan at tirahan ng isda eh. At ito rin yung taguan ng mga malilit na isda para hindi sila maubos ng mga malalaking isda, di ba? Yung predator. Pag tinambakan mo yan, ginawa mong nireklim mo yan, kaya ang lalim na dyan. Ano, hindi na yan lalaki dyan. Maliliit pa sila, ubos na sila ng malalaking isda. Kaya yung mga factors, no, na malaki, na sabi natin, itigil na yan. Oo. Pero sa Navota Sport, tumaas ba ang presyo ngayon ng isda? May pagtaas daw. Sa Nabotas, wala pa akong monitor. Pero may pagtaas naman daw. Doon sa bahagi ng Cavite, mayroong pagtaas, sabi nila, 5 pesos per kilo. Alright. Ka Fernando, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Opo, maraming salamat, Rod, no, sa inyong programa. Pamalakaya Chairperson Fernando Hiccup